Tara po, pag-usapan po natin, magbigay po tayo ng opinion dito sa mga sinabi po ni Tonyin patungkol po sa ating kasalukuyang presidente ng bansa na si Bongbong Marcos. Sabi po ay garapalan ng katiwalian sa pamahalaan na ito. No? So, antabayanan ninyo yan ha. Umpisahan po natin itong pag-uusap na ito. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos nating parating. Let's go! So tara, panoodin natin. Maliit at maiksing video lang po itong clip na to, no? Naka-trim na, no? Maiksi na lamang po ito. Nakita ko po sa YouTube Shorts at may sinasabi po si Tonyin dito. At para po dun sa mga di nakakalam, si Tonyin, para sa mga di nakakalam, ito po si Tonyin o tinatawag po nila na Tonyin INC member, no? So, disclaimer lang ha. Yan po ang pagkaalam ko dyan, siya po ay INC member. So whatever na sasabihin niya, I believe ay sang-ayon din po yan sa kung ano ang paniniwala ng reliyon niya. So panoodin po natin ngayon, no? Tayo po ay hindi pro BBM, hindi tayo pro Duterte, hindi tayo pro anyone. Lagi po tayong gustong nating panatiliin na tumatayo sa gitna upang matimbang, kasi hindi mo matitimbang kung ano yung tama at mali kung mayroon ka na kagad pinapanigan. Pag sinabing oy INC to, mali yan, wag natin suportahan. Hindi po tayo ganun dito, no? Kahit hindi po tayo INC, pakikinggan pa rin natin kung may tamang sasabihin yung tao. Kung hindi ka rin Katoliko, halimbawa, pakikinggan natin kahit Katoliko kung hindi naman masama yung sinasabi, kung tama naman. Pero kung mali, dyan po tayo magbibigay ng opinion at yan po ang gagawin po natin sa video na ito. Pakinggan muna natin yung sasabihin niya. Tara po, let's go. Ako ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Dapat magsalita si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa mga porsyento ng mga congressman pati ng mga senador sa mga government projects. And if the President does not lift a finger, ibig sabihin, kinukonsinti niya ang katiwalian sa pamahalaan. Yan po yung sinasabi natin. Okay guys, so yun lang, no? Ganun lang ka-iksi po yung sinabi niya na sabi ay ito yung gusto nila, ito yung sinasabi nila. I don't know kung ano yung ibig sabihin niya doon na nila. Siguro nga mga kaparehan niya ng paniniwala, mga kaibigan niya kung sino man. Hindi tayo nanonood kay Tonyin, no? Okay? Pero hindi naman din tayo haters nito, no? Hindi, wala tayong masyadong alam. Talagang lumabas lang to sa newsfeed natin at naisipan ko na bigyan natin ng opinion yung sasabihin niya. So sabi po dito, kailangan daw po para yung discrepancy, yung dispensation ng oras ng pagsasabi niya. Unahin natin yung unang part. Sabi ang pamahalaan na ito, no? Tingnan po ninyo, sabi ito, ako ay naniniwala siya ay naniniwala na ano? Na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos. Okay, sa ilalim ng pamahalaan ni Bongbong Marcos. So ang question dyan, sa ilalim ba ng pamahalaan ng mga previous administration ni Duterte, including Duterte, Gloria Macapagal, iba pa, no? Ang mga Aquino, lahat na pakalanan mo lahat ng mga namuno na presidente sa bansa natin. Sabihin mo sa amin ngayon, sino ang makapagsasabi sa atin na hindi garapalan ang katiwalian sa ating bansa sa mga nagdaang administrasyon? I think lahat naman ng administrasyon po ay noon pa garapalan. Pero sa iba, no, naiintindihan ko po dito si Tonyin, ngayon hayagan po, ako po'y naniniwala, nakikita lang ng mga tao ngayon ito. Dahil marami na ngayon ay, sabi nga nila, marami ng mulat. Sa katotohanan, marami ng gusto, napapagod na sa katiwalian, marami ng gustong magsalita. Kaya, ang nangyari po ngayon, harapan yung
mga itinuturo, mga akusado ay nakikilala, nangyayari, nagaganap. So parang mas dumarami, lumilitaw, lalo pag politika, labasan ng baho, no? Ganun, no? Pinapakita nila na itong kalaban nila ay may baho, pero sila rin naman bubutasan din. Meron din silang mapupuna, meron din mampupuna sa kanila yung kalaban nila. So mas tumitindi siguro, I believe, yung labanan sa politika, kaya lalong nakikita yung wala ng disiplina, pagkakaroon ng korupsyon ngayon. So wala pa naman ako nakikitang masama doon sa sinasabi ni Tunying. Siguro ang pinupunto lang niya ay masayagan na ngayon yung mga korupsyon, which I believe naman mas nakikita. Pero kung sasabihin mo na under lang ni BBM, ni Bongbong, magiging mali yun kung yun yung pinupoint niya. Pero wala namang sinabi na sa termino mo lang nangyari yan. Yan, mali na talaga yan. No? Pero ngayon, medyo malapit-lapit doon yung sinasabi niya, pero hindi natin masabing ganun. No? Totoo naman yan. Karapalan po ang korupsyon ngayon. Pero hindi lang sa kanya. Yan po yung dinadagdag po natin. Hindi lang kay Bongbong, no? Maski sa pamamahala ni Duterte, maraming korupsyon pa rin. At alam po yan ng lahat. At mga nakalipas pang administrasyon, sama-sama po yan. Lahat po yan may korupsyon. Ngayon, dapat magsalita si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa mga porsyento ng mga congressman pati ng mga senador sa mga government projects. And if the President does not lift a finger, ibig sabihin kinukonsinti niya ang katiwalian sa pamahalaan. Okay, so dapat daw magsalita si Bongbong Marcos. Ito ba tingin ninyo tama na pananalita pag tayo po ay magkikriticize sa pamahalaan? Kasi wala namang masama sa positive criticism. Walang masama po diyan, as long as yung goal mo ay makorek, maitama, mabuti po yun. It's a way to improve something or someone's belief or way of living, o paano niya ginagampanan yung trabaho niya. It's not bad. Pero ang tanong po dito, ito ba yung one-sided comment ni Tunying? No? Tama ba? Kanya sinabi na kung hindi magtuturo si Bongbong Marcos ng mga nagpuporsentuhan dyan na kongresista, o ituturo yung tumatanggap ng pera dyan. Anong sabi niya? Yung sinabi siya, no? Play natin ulit. Ibig sabihin kinukonsinti niya ang Okay, kinukonsinti yung katiwalian sa pamahalaan. katiwalian sa pamahalaan. Ito po ang dyan, no? Ito po ang medyo iba dito, no? Kasi ito ba, ikaw ba, Tunying, ay nagkomento ko ng ganyan sa mga previous na pamahalaan, administrasyon ng pagtuturo. Kung ginawa po nila yan, ni Tunying mismo, ng mga ibang kapareha po ni Tunying, ginawa nilang questionin yung mga previous din na pamamahala noon, administrasyon. Sinabihan din nila na magturo. Wala pong problema doon. Pero kung ngayon lang sila nagsasalita ng ganyan, ano po ang dahilan? Bakit mo hihingan ng pagtuturo ang kasalukuyan pong presidente ng bansa na si Bongbong? Hindi ka ba aware na meron siyang mga ang tawag dito, itong hindi man directly sa kanya galing, pero sa administrasyon niya meron siyang way na ipinakikita na pamamaraan para pangalanan yung mga corrupt sa bansa po natin. Nandyan na po ang usapin, hindi na po tayo lalayo. Usaping confidential funds, nandyan yung pag-iimbestiga sa Pogo, pinapangalanan directly yung mga involved under investigation. Publicly, nakikita po natin sa mga hearing, kamakailan may nakapasok na in-check sa ating pamahalaan. Si Alice Guo, no? Hindi niya mapatunayan yung pagkatao niya, nasa na po yan, nakakulong po yan. Ang alam ko yung mga Pogo, sumira po sa bansa natin, sa mga kababayan natin. Ang daming kalokohan, krimen na ginawa sa bansa natin. Pinasara na po yan ngayon. Sino mga nagpapasok dyan, iniimbestigahan. Ang tanong dito, sino ba ang gusto mong ituro? Sino ba yung gusto ninyong ituro? Ayan, dyan po tayo magkakaalaman kung tayo po ay one-sided o hindi. Wala po akong sinasabi na si Tunying ay one-sided o hindi. Pero ang tanong ko sa kanya ngayon, sino ba? Sino ba yung gusto mong ituro? Meron ba? Meron. Kasi kung meron, tatanungin natin, bakit mo siya tinuturo? At yung iyong sinasabi na pangungonsinti, para sa akin meron na siyang
pinatutungkulan, may patutunguhan na, no? May laman na. Meron ka ng gustong sabihin at meron ka ng parang pruweba, no? Meron ka ng pinapanigan. So I don't like the way itong si Tunying ay magsalita sa ating kasalukuyang presidente. At take note po baka isipin ng ilan, tayo ay pro BBM. Hindi tayo pro BBM May mga ayaw din po ako sa mga part po ni Bongbong. Hindi man directly sa kanya, pero sa administrasyon na ito may nakaraang mga issue sa Chacha, ayoko po nun. At iba pang mga katulad nun, ayoko po. O minsan ay parang malumanay siya magsalita, hindi siya ganun ka direkta magsalita, o minsan hindi ka agad siya nagsasalita. Minsan parang hindi rin po natin nagustuhan yung ganun, pero the rest, yung pag-action niya sa West Philippine Sea, maganda po yun, maputi po yun. Hindi po tayo magpadomina sa komunistang China. Unlike sa previous administration, hindi naman natin aliado ang China, yun ang kanilang binibigyan ng pabor na halos ibigay na ang pakikipagkaibigang gaya ng sa aliadong bansa, no? Yan po yung mga issue, lalo sa mga Duterte. Hindi po sila direkta, hindi sila against sa China. Disclaimer lang yan po yung aking pagkaunawa dyan. Ngayon, bago po tayo magpaalam, ano masasabi mo dito kay Katunying na tinatawag na lang ka? Kasi patid nila sa pananampalataya nila. Tayo bilang mga nanonood kay Tunying, maririnig mo ito. Lagi po natin sinasabi sa mga viewers po natin, wala po tayong papanigan dapat. Doon lang tayo kung ano yung tama. Kung tama ang sinasabi ni Tunying, suportahan, at kung mali, tutulan. Pero hindi na tayo sumusuporta o tumututol dahil ayaw o gusto natin yung tao. Baga walang personalan. Kung ano lang yun, laman ng sinasabi mo. At ito pong sinasabi ni Tunying, para sa akin for now, it is something na hindi maganda yung nilalakaran. Kasi kumbaga para sa bata, pag hindi ka nagturo, ano ka, bakla. Ayan, pagka hindi mo hinawakan tenga niyan, ano ka, bakla. Puro bakla yung sample natin. So ang punto ko lang naman, hindi ganyan ang professional magsalita. For me hindi man ako perfecto, pero hindi ko gustong maging ganyan manalita na babanatan po natin, especially yung kasalukuyang administrasyon. Sabihin mo lang kung may mali, kung may tama, hindi yung sumasayaw-sayaw na parang ang delivery ay parang walang mali yung pangulo, pero nagbibigay ka ng demand, may command na magturo, no? Samantalang sa kasalukuyang administrasyon, ang daming malalaking pangalan ngayon ang iniimbestigahan. Kasama na po dyan si Sara Duterte, ang kasalukuyang Vice President, ang former President si Duterte, at ilang pang mga senador na involved daw sa pogo, sa iba pang mga korupsyon. So I believe tama yun, ginagawa ng administrasyon ngayon pagdating po sa bagay na yun. Merong rule of law, merong due process, imbestigahan ang dapat imbestigahan, hatulan ang dapat hatulan ng ayon sa batas, ipakita na sasagutin, gagawin nila yung kanilang mga responsibilidad, accountability sa kanilang mga pagkakamali kung meron man. So ikaw, anong masasabi mo sa video po na ito? Comment down below and pag-usapan natin yan. And please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos nating parating. See ya ulit sa susunod na video.